isang tao, ilang ulit kang magpapatawad? Kapag mahal mo raw ang isang tao ay uunahin mo lagi ang umunawa. Ikaw kabarangay, ilang beses ka bang magpapatawad at uunawa? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa Barangay LS. Ako nga pala si Harold, 31 years old at gusto ko lang magsumbong sa inyo sa nangyari sa relasyon ko. May nakarelasyon ako na mas matanda sa akin ng 5 taon, siya si Leia. Matagal ko ng crush si Leia bago ko pa siya ligawan. Naging magkakilala kami dahil sa dating pinagtatrabahuhan namin. Gusto ko na siyang ligawan, unang beses ko pa lamang siyang nakilala. Ang saya kasi niyang kasama, maganda rin siya at kalog talaga. Sa tuwing kasama ko siya ay pakiramdam ko ay safe ako. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko noon, Papa Dudut. At kahit sabihing merong mas maganda sa kanya pero iba ang hatak niya. Marami nga ring nagkagusto sa kanya sa dating pinagtatrabahuhan namin. Hindi siya nababakante, yon ang problema ko. Kaya hindi ako makasingit na maligawan siya. Hindi siya nawawala ng karelasyon. Oras na malaman ng mga lalaking kakilala niya na single na siya ay biglang hahaba ang pila. Madalas ako ang huling nakakaalam na single siya kahit kami pa yung mas close sa isa't isa. Kaya madalas ako yung napag-iiwanan. Saka natatakot din akong ligawan siya dahil baka i-reject niya ako. Lalo't 5 taon ang tanda niya sa akin. Gayunpaman kapag tadhana na ang gumawa ng paraan para mapansin ka ng taong gusto mo, wala na silang laban kahit sino pa ang iharap mo. Sa wakas, nung natapos na ang relasyon niya, ako naman ang unang nakaalam na single siya. Niligawan ko siya at pinagbigyan niya ako. Maswerte pa nga dahil inaya niya akong mag-live-in dahil wala na rin siyang kasama sa apartment niya. Pumayag ako, Papa Dudut. Pagkakataon ko na yon para ipakita sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya. Harold! Harold! Bakit, Leia? Ano yun? Kanina pa kita hinahanap! Ilang beses kitang tinatawagan sa messenger mo, hindi ka sumasagot! Nasa kwarto natin yung cellphone ko. Iniwan ko ron kasi binababad ko yung mga damit mo para mabilis ko na lang malaban mamaya pagkatapos kong mamalengke. Dapat kasi kahapon mo pa binabad yung damit ko eh! Ayan! Nagmamadali ka na naman sa mga gawaing bahay ngayon! Sorry na po. Kahapon kasi nilinisan ko yung kwarto natin. Isa pa yan! Dapat nung isang araw ka pa naglinis ng kwarto natin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko na gusto yung amoy ng kwarto. Pero hindi ka nakikinig. Sorry talaga. Pero ngayon malinis na. Nag-spray pa ako ng Fabcon sa kama natin para mabango. Sintu-sintu ka ba? Bakit ka nag-spray ng Fabcon sa kama? Paano kung mangati ako? Hindi na mauulit. Sinubukan ko lang naman. Gusto ko kasi yung amoy ng Fabcon. Parang laging galing laundry shop. Mabango. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Ginagamit lang ang Fabcon sa huling banlaw at hindi sa mga tuyong tela. Hindi na nga mauulit. Buti sinabi mo yan. Hindi ko rin naman alam. Palitan mo yung bedsheet at yung punda natin. Ha? Ngayon na! Lahat ng inisprayan mo ng Fabcon. Ayoko magpantal-pantal dahil sa katangahan mo. Masusunod, ma'am. Ma'am? Nangiinsulto ka ba? Uy, hindi ah. Ganyan lang ang tawag sa mga misis na mga under the saya na mister. Ay di nangiinsulto ka nga. Feeling mo inaabuso kita? Ha? Ganun ba yon? Wala akong sinabing ganun. Biro lang naman yun. Sige, hindi na mauulit. Dami mo talagang kapalpakan! Inaayos ko naman po. Kahapon sabi ko wag mo lagyan ng okra yung pinakbit na pinaluto ko. Pero nilagyan mo pa rin. Alam mo namang ayoko ng okra. Hiniwalay ko naman yung okra bago ko hinain sa'yo. Gusto ko lang kasi ng okra sa pinakbit. Ako lang din naman ang kumain nun. Maski na!
sa'yo na huwag lagyan kasi ayoko ng okra. Hindi ka pa rin nakinig. Oh, tinanggal mo nga yung okra bago ihain sa akin. Pero nai-imagine ko pa rin na may okra yon. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang ganang kumain. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Huling beses na yun, nalalagyan ko ng okra yung pinakbet. Huwag ka rin magkakamaling bumili ng okra at itambak sa kusina, ha? Iyahampas ko talaga yun sa mukha mo. Yes, boss! Boss! Joke lang po yun. Di ba sinabi ko wag mo akong bibiruin? Akala mo inaabuso kita? Okay, hindi na. Sorry. Hindi ka marunong makinig! Walang pumapasok sa utak mo! Aray, huwag ka namang manuntok. Sakit tuloy ng braso ko. Ikaw talaga, iba ka kung maglambing. Tumatawa ka pa? Nakuha mo pang magbiro? Akala mo nakikipagbiroan ako sa'yo? Ha? Aray, teka, tama na. Hindi na ako makakapaglaban ng damit mo kung mamamaga tong braso ko sa kakasuntok mo. Baka putulin ko pa yung braso mo sa pangbubuisit mo. Aray, tama na, Leia. Tama na. Lagi mo na lang akong Please, tama ginagalit. na. Masakit na eh. Aray, Leia. Tapusin mo yung labada! Nakailang suntok si Leia sa akin sa braso at sikmura bago siya tumigil. Kung hindi siya napagod at kung hindi nanakit ang kanyang kamao, baka hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakikitang nagva-violet na ang aking balat. Nabigla ako doon, iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Dinaan ko na lamang sa biro pero nabigla talaga ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Hindi nagpaalam kung saan siya pupunta. Galit pa rin siya. Siguro ay para magpakalma. Hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aasikaso ng labahin ni Leia. Masakit pa rin kasi noon ang braso ko. Pinahirang ko na ng liniment para mawala kahit papaano ang pananakit pero hindi yon umepekto. Napansin kong nagpapasana ang braso ko. Hindi ko natuloy natapos pa ang mga gawaing bahay. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganon ang inastan ni Leia sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya na parang naging dragon. Nung magkaibigan pa lamang kasi kami ay napaka-sweet niya at masiyahin. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Aaminin kong natakot ako sa ginawa niya, Papa Dudut, kasi parang ibang tao ang nakita ko noon habang sinusuntok niya ako nang paulit-ulit sa braso at sikmura. Gabi na noong pinagpatuloy ko ang labahan. Nabawasan na ang sakit sa braso ko kahit papaano. Pinagpaliban ko muna ang pamamalengke dahil hindi ko kayang magbuhat ng mabibigat. Saktong natapos ko ang mga labahan nang dumating si Leia. May hawak siyang yema. Nilapitan niya ako habang inaayos ang ginamit ko sa paglalaba. Tahimik lamang ako noon at pinakikiramdaman siya. Noong kinalabit niya ako ay napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Maamo na muli ang mukha niya. Parang bumalik na ang Leia na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, Hindi pa rin. saan ka ba nagpunta kanina? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpawala ng galit. Sorry kung ginalit kita. Sorry din kung nasaktan kita. Pwede bang magbiro? Bakit? Gusto mo bang kumain ng pinakbet bukas? Ha? Kasi kulay talong na tong braso ko. Isaog na lang natin. Paborito mo ang talong, di ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan. Nakonsensya na nga ako sa ginawa kong pananakit sa'yo eh. Ayos lang yun. At least ngayon, maamo ka na ulit. Saka nagsorry ka. Bihira kaya sa babae ang nagsusorry. Ang swerte ko naman. Sorry talaga ah. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Tapos parating na rin ang dalaw ko kaya ayun. Okay lang yun. Hindi naman na masyadong masakit ang braso ko. Binabaran ko kanina ng yelo. Yun nga lang, hindi ako nakapamalengke kanina. Ayos lang ba? Ako na lang ang mamamalengke bukas. Mag-relax ka na lang dito. Sure ka? Pwede naman kitang samahan bukas. Hindi na.
May kasalanan ako ngayon sa'yo kaya babawi na lang ako bukas. Ako nang bahala sa pamamalengke. Ako na rin ang magluluto. I-check mo ha. Baka aksidente kang makabili ng okra sa palengke. Naku, ayaw na kitang makitang magalit. Joke lang yun. Huwag kang magalit. Natroma ka na ata sa akin. Ni hindi mo na magawa magbiro. Kasi naman, kakatapos lang nung pananakit mo sa akin kanina. Pero bukas, okay na ako. Hindi na mauulit yung pananakit ko sa'yo, promise. Last na yun. Natuto na ako. Alam ko naman na nabigla ka lang talaga. Marami rin naman kasi akong kapalpakan na ginawa eh. Kaya gets kita. Kahit na. Mali pa rin ang manakit. Nakuha ko kasi ito sa mga magulang ko eh. Hindi ko alam yan ah. Ano bang nangyari dati? Laging nagbubugbugan sina mama at papa noon. Nakikita namin magkakapatid yun. Tapos kapag mainit ang ulo ni mama kay papa, sa amin niya binubunton. Binubugbog kayo ng nanay niyo? Oo. Kaya nga tinakas kami ng lola ko sa kanya para iuwi sa probinsya. Nadyaryo pa nga kami dati. Kaya naman pala, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kaya siguro yung mga karelasyon ko dati, nanawa sa kakabugbog ko sa kanila. Kaya nila ako iniwan. Teka, binugbog mo rin mga ex mo? Kasi galit ako sa kanila. Kahit sa mga konting pagkakamali nila, nawawalan ako ng pasensya. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ang bilis lang manakit ng kamay ko. Hindi ko rin alam yan. Pero sana, huli na tong pangbubugbog na ginawa mo sa akin ha. Kasi hindi to tama. Alam ko. Kaya nga nagsusorry ako ngayon. Aware na ako sa pagkakamali ko sa mga dating karelasyon ko. Hindi ko na yun uulitin sa'yo. Maswerte ako kung ganun nga. At maswerte ka dahil may peace offering ako sa'yo ngayon. Anong peace offering naman yan? Yema! Paborito ko to. Ito kasi madalas ang binibigay ni mama sa amin pag nagsusorry siya. Pagkatapos niya kaming bugbugin. Nilagay ni Leia ang yema sa palad ko at saka ako niyakap. Doon ay sinabayan niya ng iyak habang nagsusorry. Kahit ako ay nanghina sa iyak niya, papadudot. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Hindi dapat sinasaktan ng bata. Mabilis ko lang napatawad si Leia at pagkatapos noon ay nanumbalik na muli ang masaya naming relasyon. Umorder na lamang siya ng dinner namin at sabay namin yung kinain habang nanonood ng TV. Hindi ko pa rin kinakain ang yemang binigay niya at gusto ko lang kasing merong paalala na kailangan kong protektahan si Leia mula sa trauma niya. Pero pinilit niya akong kainin yon sa palambing na paraan. At kinain ko naman. Nakita kong masaya siya nung ginawa ko yon at hinalikan ko siya. Naging okay na talaga ang lahat. Kabaliktaran sa nakalakhang pamilya ni Leia ay masaya at mapagmahal ang pamilyang nakag-isnan ko, Papa Dudut. Wala akong naging problema sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin ng mga magulang ko. Sa mga magulang ko rin natutunan kung paano ang tamang pagmamahal. Bata pa lamang ako, ang expressive na nila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi naming nakikitang magkakapatid na magkayakap at nagsasabihan ng I love you sa isa't isang mga magulang ko. Pinakita nila yon sa amin para malaman namin sa murang edad na dapat ay ganon ang trato kapag nakahanap ka ng taong mamahalin. Nakita ko rin sa mga magulang ko kung paano nila suportahan ang isa't isa, Papa Dudut, kahit may mga pagkakaiba sila at may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya yun ang plano kong gayahin sa relasyon namin ni Leia. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang tamang pagmamahal para tuluyan na niyang makalimutan ang kanyang masalimuot at nakakatakot na nakaraan noong bata pa lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan ay hindi na naulit pa ang pananakit ni Leia sa akin. Marunong na siyang magpigil, Papa Dudut.
Nasiyahan ako roon lalo't binibida niya yon ang pinakamatagal na hindi siya nanakit ng karelasyon. Siyempre proud ako dahil nakatulong ako doon. Lagi ko kasing sinusunod ang mga sinasabi niya para hindi na siya magalit pa. Natuto na akong makinig ng mabuti. Aminado kasi ako noon na minsan o madalas ay hindi ako masyadong nakikinig lalo na kapag marami akong ibang iniisip. Pero dahil nga sa huling engkwentro namin ni Leia, natuto na ako doon, Papa Dudut. Alam kong kailangan ko lamang siyang pakinggan para hindi na maulit yon. Saka lagi ko siyang sinasabihan ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya at feeling ko ay nakaapekto yon. Turo kasi ni nanay sa akin, lagi ko raw purihin ang mga babae sa mga magagandang nakikita ko sa kanila. Nakagaganda raw yon ang mood ng babae lalo kung galing mismo sa puso ko. Yon ang tinandaan ko at yon ang ginawa ko. Nakatulong naman. Lagi nang masaya si Leia at parang nagbago ang aura niya. Mabilis nang nalumipas sa mga araw at sumapit na ang unang Pasko na magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Sa apartment lamang kami nag-celebrate ng Pasko para makatipid. Nagluto ako ng lumpia, spaghetti, chicken wings at macaroni salad. Nakalatag na yon sa mesa bago pa sumapit ang Noche Buena. Habang hinihintay na mag-alas 12 ng hating gabi, tinawagan ko ang mga magulang at kapatid ko para batiin sila ng Merry Christmas. Yun ang unang beses na hindi ko sila makakasama sa Pasko at aaminin kong medyo nakakaramdam ako noon ng lungkot. Natagalan nga ang usapan namin sa telepono dahil pinakita pala nila lahat ng handa nila at napakwento pa si nanay tungkol kay tatay. Hindi ko na malaya na hinahanap na pala ako ni Leia, Papa Dudut. Hoy Harold! Kanina pa kita tinatawag ah. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka makontak. Lumabas kasi ako. Pasensya na kung di ko nasagot mga tawag mo. Tinatawagan ko kasi si nanay. Eh bakit hindi na lang dito sa loob ng bahay ka tumawag? Kanina pa kita hinahanap. Ang bagal kasi ng wifi natin. Ginamit ko na lang yung data ko. Sa labas malakas yung sagap ng internet. Kaya doon ko tinawagan si nanay. Ayun nga eh. Ipapaayos ko sana sa iyo tong wifi natin kasi hindi ako makakonect. Paano ako makakapag-post nito sa Facebook? May problema ata talaga sa internet ngayon. Nag-message na ako pero sabi, may inaayos daw. Kaya baka mamayang madaling araw pa matatapos yung service maintenance nila. Nakakabanas naman oh. Kung kailan naman Pasko. Makikonek ka na lang sa data ko. Marami pa naman to. Kaya mo na. Sure ka? Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo na. Sino na naman ba yung tumatawag sa iyo sa messenger? Si ate. Teka, sagutin ko lang. Subukan mong lumabas ulit, tatamaan ka sa akin. Ha? Ilang oras mo nang kausap ang pamilya mo? Paano naman ako? Iiwan mo lang ako rito sa loob ng bahay? Saglit lang naman to. Pag Noche Buena na, sa'yo na buo ang atensyon ko. Hindi. Mula sa oras na to, sa akin ang atensyon mo. Unang Pasko natin magkasama tapos babaliwalain mo lang ako. Eh di sana sumama na lang pala ako sa mga kaibigan ko para nag-inuman na lang kami. Sorry na. Unang Pasko rin kasi to na hindi ko kasama ang pamilya ko. Sumasama ang loob mo. Gusto mo doon ka na lang sa kanila? Marami ka pa namang data, di ba? Mag-book ka na ng masasakyan at umuwi ka na lang doon. Iuwi mo na lang din lahat ng handa natin. Tutal wala na akong ganang kumain. Wag namang ganyan. Gusto ko silang makasama. Pero gusto rin kitang kasama. Eh sino bang mas gusto mo makasama sa amin ng pamilya mo? Andito ako ngayon, so malamang ikaw. Eh pero panay naman ang kontak mo sa pamilya mo. Para nagsisisi ka na magpapasko kang kasama ako. Hindi ah. Excited nga ako kasi ito ang unang Pasko natin na magkarelasyon. Huwag ka na magalit. Sige, bukas ko na lang kakausapin si ate. Nakakainis ka kasi. Imbis na mag-focus ka na lang sa akin. Hindi na po. Sa'yo na ang focus ko ngayon. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko,
patayin mo yung cellphone mo para hindi na makatawag at makaistorbo sa iyong pamilya mo. O sige po, walang problema. Oh, ayan ha. Pinatay ko na. Kakainis ka. Sorry na po. Buo na ang atensyon ko sa'yo ngayon. Hindi na nga ako masaya sa mga niluto mong handa tapos bubusitin mo pa ako sa pagtawag mo sa pamilya mo. Ano bang problema sa niluto ko? Ang alat at ang sagi ng lumpiang Shanghai. Yung spaghetti, mas anemic pa kaysa sa akin. Yung macaroni, in-overcook mo. Ha? Alam ko, sakto lang yung pagkakaluto ko. Baka nanginan lang masyado. Iniyaan ko kasi nakabukas yung mga bintana. Puro ka talaga kapalpakan. Paskong Pasko pero umiinit ang ulo ko sa'yo. Wala pa namang 12:00. Mareremedyohan ko pa yan. Teka. Ang laki mong palpak! Palpak ka! Aray, Leia! Awat na! Huwag mo naman akong tadyakan! Aray! Maligayang Pasko sa'yo at sa kapalpakan mo! Tinadyakan sa hita, sinuntok sa muka at sikmura. Yan ang paulit-ulit na ginawa sa akin ni Leia Papadudut. Sinabunutan din niya ako at sinubukang ihampas ang ulo ko sa mesa. Kung saan ay nakalatag ang mga handa namin. Buti na lamang at nakapalag ako. Pero sa ibang mga ginawa niya ay hindi na ako nakalaban pa. Ayoko rin namang lumaban dahil ayoko siyang masaktan. Hinayaan ko na lamang siya dahil alam ko mapapagod din siyang saktan ako, Papadudut. Noong hiningal at nasaktan na ang mga kamay niya ay doon na niya ako tinigilan. Nagkulong siya sa kwarto at doon nagwala na sinabayan pa ng pag-iyak. Napasili pa ang mga kapitbahay namin dahil sa mga narinig. Hiyang-hiya ako pero wala akong ibang magawa. Nakailang beses akong kumatok sa kwarto para pagbuksan niya ako. Pero hindi niya ginawa yon. Lumagpas na ang 12:00 pero ayaw pa rin niyang lumabas. Nasa labas lamang ako ng kwarto at inihintay na pagbuksan niya ako. Hindi ko na alam kung aling parte ng katawan ko ang sumasakit dahil halos nagsabay-sabay na yon. Sinabayan pa ng pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. 3:00 na ng madaling araw nang lumabas si Leia sa kwarto at kinumusta ko siya, Papadudut. Niyakap niya ako at nag-sorry. Inaya ko na siyang kumain at tumango lamang siya. Nagutom siya at naparami ang kain niya habang ako ay nakatingin lamang sa kanya at nakakaramdam na ng takot. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang yema. Inabot niya sa akin at tulad ng dati simbolo yon ang pagsusori niya sa akin. Hindi pa man ako okay noon pero ngumiti ako at tinanggap ang yema na inabot niya. Doon na siya ngumiti at magana na ulit na kumain. Hindi ako halos makakain noon dahil iniinda ko ang sakit ng pangbubugbog niya sa akin. Nagkaroon ng mga pasa at latay sa buong katawan ko. At pagkatapos ng Pasko, pagbalik ko sa trabaho ay napansin ng katrabaho ko at dati kong kaklase sa college na si Julie ang mga bakas ng pananakit ni Leia sa akin, Papadudut. Uy, Harold. Ayos ka lang? Oo naman. Merry Christmas pala. Naging merry ba talaga ang Christmas mo? Anong ibig mong sabihin? Ang fresh pa kasi ng mga galos mo. Halatang nung Noche Buena lang naganap yan. Ah, wala to. Natalsikan lang ako ng mantika nung nagpiprito ako ng chicken wings at lumpia. Napalakas yung apoy. Naparami yung mantika. Nakwento ko ba sa'yo dati na binubugbog ako ng ex-husband ko? Ha? Talaga? Wala kang naikikwento tungkol dyan. Kaya alam kong nagsisinungaling ka. Hindi kita hinuhusgahan ha. Kasi dati, takot din akong aminin yung totoo. Sinusubukan ko pa ngang protektahan ng ex-husband ko. Ayos lang naman kasi ako. Yan din ang sinabi ko. Pero alam ko sa loob-loob ko, hindi ako okay. Ano bang gusto mong sabihin ko?
Sinasaktan ka ba ni Leia? Hindi to magagawa sa akin ni Leia. Gusto mo talagang isipin ko na mantika ang nanakit sa'yo? Nagkapasa ka dahil natalsikan ka ng mantika? Nahulog lang din ako sa hagdan. Nagmamadali kasi ako sa pagbaba. Ayun, nadulas ako. Ang classic. Yan ang madalas kong ginagamit na dahilan kapag nahuhulihan akong may pasa sa muka. Lagi kong sinasabi na nahulog ako sa hagdan. Kahit sa totoo, wala namang second floor ang bahay namin. Pwedeng magtanong, Ano yun? paano ka nakatakas sa ex mo? Gusto mo na rin bang takasan at maging ex si Leia? Huwag na lang pala nating pag-usapan. Hindi. Pag-usapan natin. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ready ka bang magtiwala rin sa akin? Nakakaawa kasi si Leia. Lumaki siya sa toxic na pamilya. Nagbubugbugan ng mga magulang niya. Tapos, binubugbog din siya ng nanay niya. Kawawa naman talaga. Pero hindi sapat na dahilan yun para gawin niya rin sa'yo kung anong naranasan niya sa pamilya niya. Gets mo ba? Mahirap sigurong pigilan lalo kung hindi pa siya okay mula sa trauma niya. At responsibilidad niya ang sarili niya para maghilom sa trauma na yon. Hindi yung ipapasa niya sa'yo kung ano man ang nakasanayan niya noon. Alam ko naman. Akala ko kasi hindi na niya uulitin yung pananakit niya sa akin. So hindi ito ang unang beses na sinaktan ka niya? Pangalawa pa lang naman. Nilalang mo yan? Dapat nga nung unang beses pa lang huminto na siya. Sinubukan naman niya. Ilang buwan din ang pagitan nung una at pangalawang pananakit niya sa akin. Kahit papano, nag-improve naman siya. Proud ka pa talaga ha? Dapat nga hindi na naulit, di ba? Hindi naman kasi ganun kadaling takasan ang nakasanayan mo. Hindi naman talaga dapat takasan. Pero kailangan niyang harapin at kumprontahin ang issue na yan para matapos na at makapagbagong buhay na siya. Hindi ganun kasimple. Malalim yung mga sugat niya. Ganyan na ganyan din ako sa ex ko. Ilang beses ko ring pinagtanggol at pinaniwalaan na magbabago siya pero walang nangyari. Kung hindi pa ako na ICU noon dahil sa pananakit niya, hindi pa ako matatauhan. Harold, hindi na magbabago si Leia. Puro lang sorry ang matatanggap mo sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Maniwala ka sa akin. Pinagdaanan ko yan. Walang pagbabago sa taong ayaw magbago. Hindi na ako nagsalita sa huling sinabi ni Julie, Papa Dudut. Alam kong may punto siya. Pinag-isipan ko yung buong araw habang nasa opisina. Wala na ba talagang pag-asa na magbago si Leia? Hahayaan ko na lang ba siyang saktan ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lamang ang katawan ko? Hindi ako mapakali. Lagi na lang akong natatakot, pati ang pag-uwi sa apartment namin ay kinakabahan ako. Hindi ako makagalaw ng maayos kapag kasama ko si Leia. Pakiramdam ko anumang oras na may mapansin siyang mali ay aambahan na agad niya ako. Hindi na ako komportable sa piling niya. Pero mahal ko siya. Lalo akong nanghihina sa tuwing iningitian niya ako at nilalambing. Parang nakakalimutan ko bigla lahat ng pananakit niya sa akin, ganong kalakas ang karisma niya na kaya niya akong mabawi sa tuwing nakagagawa siya ng mali. Halos ayoko nang umuwi noon ng apartment, Papa Dudut. Kapag nagme-message siya sa akin ay parang ayoko nang basahin yon. Alam kong nakakahalata na siya sa unti-unting paglayo ko. Hindi lang siya umiimik dahil ayaw niyang mabuksang muli ang topic tungkol sa ginawa niyang pananakit sa akin noong dumaan ang Pasko. Sinubukan naman niyang bumawi at naging mabait siya sa akin at dinoble pa ang lambing at pag-aasikaso niya. Hindi siya nagpakita ng galit sa akin o kahit kaunting inis. Kaya muli na naman akong tumiklop sa kanya, Papa Dudut. Nahuli na naman niya ang kahinaan ko. Kaya lang ang tanong na tumatakbo sa isip ko, hanggang kailan kami magiging masaya bago ang susunod na pananakit niya?
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpaalam ako kay Leia na uuwi muna ako sa amin dahil nagkasakit si nanay. Masama ang loob niya pero pumayag siya. Alam kasi niyang may kasalanan pa siya sa akin at hindi siya pwedeng umangal dahil baka lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Nagtanong lamang siya sa akin kung kailan ako uuwi at sinabi ko sa kanya na hindi ko pa alam. Dagdag ko pa ay basta kapag naging stable na ang pakiramdam ni nanay, uuwi rin ako. Nagtanong siya kung pwede ko raw ba siyang isama na lamang sa bahay ni nanay. Pero mabilis akong tumanggi. Na-offend ko siya dahil parang ayoko siyang kasama. Pero hindi naman kasi namin magawang mapag-usapan ang nangyaring pananakit niya sa akin. Kaya hindi ko magawang sabihin sa kanya na parang ko lamang din yon para makahinga sa relasyon namin. Gusto ko lang munang lumayo sa kanya kahit na ilang araw lang. Paglipas ng mga araw ay nag-a-update pa rin ako sa kanya kahit umuwi muna ako sa bahay ni nanay. Para hindi naman siya malungkot at mapraning. Baka hindi rin kasi lalo lang siyang magalit sa akin. Naging pasensyosa naman siya sa akin kahit ang tipid ko na mag-chat sa kanya papadudot. Nagpapakiramdaman talaga kaming dalawa at makalipas ang isang linggo ay gumaling na si nanay at umuwi na rin ako sa apartment namin ni Leia. Aminado naman akong na-miss ko rin siya kaya naisip kong umuwi na. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at binusog ako sa halik sa mukha ko. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Nakapagluto na rin siya at pinagsaluhan namin yon. Marami siyang nakwento sa akin na nangyari sa kanya habang wala ako. Mukha siyang masaya. Masaya na rin ako pero hindi pa rin matanggal sa isipan ko na anumang oras ay pwede na naman siyang sumabog at mangbugbog, papadudot. Mabuti umuwi ka na. Para ako mababaliw dito sa bahay mag-isa. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Nakakalungkot pala kapag wala ka. Namiss kita. Namiss din naman kita. Kung hindi naman kasi nagkasakit si nanay, hindi na naman ako uuwi ron. Okay na yon. Ang importante, andito ka na. Labas tayo mamaya. Okay lang? Kape tayo ron sa katabi nating coffee shop. Libre ko. Date natin yun ah. Dito na lang tayo sa apartment. Marami pa naman tayong kape na pwedeng i-brew dito. Saka para ma-relax tayo habang nanonood ng TV. Saka mukhang uulan eh. Okay. Pero siguro nga mas maganda kung... Sige, doon na lang tayo magkape. Maganda nga rin na umulan para bumagay sa kape natin. Sure ka ba? Oo naman, kahit basta ikaw. Nanginginig pa. Gusto ko kasing matry ulit yung Spanish latte nila. Last week ko pa gustong subukan pero gusto ko sana kasama ka pag hihigop ako nun eh. Sige, pahinga lang tayo ng konti. Magpababa lang ng kinain. Naparami yung kain ko sa niluto mong gata. Ang sarap. Okay. Bakit ka malungkot? May nasabi ba ako? Sorry kung ano man yun, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang magagalit please. Gusto ko na kasing magkape para makapag-relax na ako. Sige, tara na. Okay na ako. Teka lang Harold, May ginawa ba ako mali? Ano yun? Basta hindi ko sinasadya. ano ba nangyayari sa'yo? May mali ba sa nangyayari sa akin? Sabihin mo lang, aayusin ko. Huwag kang magagalit please. Ayoko magalit ka. Hindi naman kasi ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Huwag kang mag-worry para hindi ka na magalit. Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Tara na, kape tayo. Mag-usap tayo. Galit ka ba? Bakit palagi mong sinasabi na galit ako? Gusto ko lang malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Natatakot ka na ba talaga sa akin? Hindi Ayoko lang na nagagalit ka. Dahil ba to sa nangyari nung Noche Buena? Huwag na nating iwasang pag-usapan yon, Harold.
Alam ko namang dumistansya ka na sa akin mula nung binugbog kita nung Noche Buena. Hindi naman ako manhid. Ayos na yun. Hayaan mo na. Last year pa yun. Pero hanggang ngayon bit-bit natin yun. Hindi tayo makakapag-move on hanggat hindi natin pinag-uusapang dalawa yun. Ang totoo, natatakot ako sa iyo, Leia. Araw-araw. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nakikita kita kasi baka may mapansin kang mali sa akin tapos magagalit ka. Tapos mananakit ka. Hindi ko na kasi kaya yun. Nakakatakot. Hindi pinaranas to sa akin ng magulang ko. Pero bakit kailangan kong danasin yun sa'yo? Mahirap na bang patawarin yung mga maliliit na pagkakamali ko? Kasi sinusubukan ko naman. Kasi mahal kita. Pero minsan, ginagawa ko na lang lahat ng gusto mo kasi natatakot ako sa'yo. Di ba mali yun? Mali na ginagawa mo lang yung isang bagay kasi natatakot ka. Di ba dapat ginagawa mo yun kasi masaya ka? Sa unang pagkakataon ay hinayaan kong umagos ang sakit. Nagsumbong ako kay Leia sa sama ng loob ko sa kanya. Hinayaan kong umiyak ako na hindi ko naman nakasanayang gawin noon. Hindi ko siya matignan sa mga mata at nakaharang din ang mga braso ko sa mukha ko para mailagan ko kung sakali mang mapikon siya sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko na pala kailangan ang mga braso ko para depensahan ang sarili ko dahil hindi naman ako sinaktan ni Leia. Pag-angat ko ng tingin sa kanya ay sinabayan niya ako ng iyak. Naramdaman ko ang awa niya para sa akin. Sinubukan niya akong yakapin pero umilag ang katawan ko dahil inaasahan marahil ng katawan ko na sasaktan niya ako. Sinusubukan lamang akong protektahan ang katawan ko. Doon na umiyak ng malakas si Leia. Sinaktan naman niya ang sarili niya. Sinampal niya ang mukha niya. Sinabunutan ang buhok niya at pinigilan ko siya at doon ay bigla siyang nanghina at niyakap ako. Yumakap ako pabalik para maramdaman niyang ligtas siya sa mga braso ko. Nung humupa na ang emosyon namin ay doon na kami nakapag-usap ng kalmado. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang magbago at sana'y matulungan ko siya. Natatakot na rin daw siya sa mga posible pa niyang magawa dala ng trauma niya. Kaya naman minabuti naming dalhin siya sa isang psychiatrist para maipagamot ang kinakaharap niya. May anger issues si Leia at marami pang lumabas na ibang mga mental health issues niya. May mga nireseta na sa kanyang mga gamot na inumin at masipag naman niyang sinunod lahat ng sinabi ng doktor sa kanya. Sinikap talagang ayusin ni Leia ang mga issues niya sa sarili at mga issue niya sa nakaraan niya. Natuwa ako. Lalo't nakita kong hindi na siya palaging galit at hindi na rin nananakit. Naging kampante na akong muli sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan ko siya at mas minahal, lalo para magtuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Masaya ako sa nangyari sa kanya at hiniling ko na sana'y tuluyan na niyang maiwan ang nakaraan niya, Papa Dudut. Napagod ako sa paglalakad natin kanina. Ginutom ako bigla. Ako rin. Feeling ko kaya nating umubos ng 2 rice cooker. Laman ng rice cooker o mismong rice cooker ang kakainin natin? Isama mo na yung cord ng rice cooker. Kaya ko yun ngatain. Teka, magsasayang na ako. Umupo ka muna. Mamili ka na ng mapapanood natin. Okay lang ba sa'yo na initin ko na lang yung natirang ulam kagabi? Oo, ayos lang. Bago mapanis. Para di masayang. Pakigawa na rin ako ng sausawan ha. Toyo na may maraming kalamansi at dinurog na siling labuyo. Love you! Harold, sa weekend ba okay lang kung pumunta tayo ng Zambales?
Gusto ko kasi magdagat. Nako, hindi ako pwede sa weekend. Pupunta kami ni nanay sa Quezon. Gusto raw niyang mamasyal dun sa mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Hindi ba pwedeng sa ibang weekend na lang kayo pumunta ng Quezon ng nanay mo? Kasi last weekend kayo rin na magkasama na namasyal sa Pampanga. Baka naman pwedeng itong weekend ako naman ang kasama mo. Ako naman ang ipasyal mo. Negative. Nakahanda na si nanay na pumunta ng Quezon. Nakaimpake na nga rin. Excited na talaga siyang makipag-meet and greet sa mga pinsan niya. Ah, ganun? Bawi na lang ako sa'yo sa susunod ha. Promise, babawi ako. Huwag ka nang bumawi. Magsama na lang kayo ng nanay mo. Alam mo kung ano pa yung magandang bonding nyo? Bumalik ka sa matres niya at magstay ka doon ng 9 months. Leia, teka. May mali ba sa pagsama ko sa nanay ko? Wala! Ayos nga yun Patunayan mo sa akin na isa kang mama's boy. Gusto ko lang namang pagbigyan si nanay. Bihira ko na rin siya kung makasama. Matanda na rin siya. At gusto ko namang makasama siya bago, alam mo na. Bihira makasama? 2 weekend na kayo magkasama. Ano pang bihira ron? Palagi rin naman tayong magkasama, di ba? Andito ako lagi sa apartment kasama mo. Magkatabi lagi tayo matulog. 2 araw lang naman ang nilalaan ko para kay nanay at sa pamilya ko. Sana maging okay sa'yo yun. Hindi okay sa akin. Napapabayaan mo na ako. Alam mo na hindi totoo yan. Leia, makinig ka. Ano ba? Huwag mo akong hawakan! Leia, kumalma ka. Sabi nang huwag mo akong hawakan Leia, sandali. Huwag mo na akong saktahan. Napag-usapan na natin to. Hindi ka naman hanakit, di ba? Pinabayaan mo ako! Galit ako sa'yo! Dapat ka nang masaktan! Aray! Teka, Leia. Humiya ka ng malalim. Hinga lang, Leia. Akala ko ako na lagi ang uunahin mo! Wala manakit. Pero hindi pala! Please. Hindi ka marunong tumapad ng pangako! Sinungaling! Katulad ka rin ng mga magulang ko! Nasasaktan na ako, Leia. Please naman. Kang babangon dyan sa sahig kung ayaw mo makatikim palalo ng sakit! Saktan mo lang ako. Sige. Para mailabas mo na lahat ng galit mo. Talaga! Ano, kaya mo pa? Ha? Gusto mo palang nasasaktan ka Tumigil ka lang kapag ayaw mo na. Hindi kita titigilan! Hindi kita titigilang saktan! Tandaan mo yan! Tapos na ba? Kasalanan mo to, Harold! Kung bakit kita nasaktan ulit! Sorry! I'm sorry! Hindi ko sinasadya! Teka, kukunin ko yung yema sa ref, ha? Diyan ka lang sa sahig! Huwag ka babangon! Kakain ka ng yema! Sandali! Tumakbo si Leia at iniwan ako para kunin ang yema sa ref. At tulad ng dati, iyon ang paraan niya para mag-sorry sa akin. Habang nasa kusina si Leia ay sinikap kong makatayo. Nilakad ko ng paika-ika ang daan papunta sa pintuan. Lumabas ako ng bahay at tinayaan kong nakabukas ang pintuan at saktong may dumaang taxi at agad ko yung pinara. Nagpahatid ako kina nanay at nabahala ang taxi driver sa akin dahil dumudugo ang ilong at labi ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko dahil namumula na ang mga mata ko dahil sa paulit-ulit na pagsuntok ni Leia sa akin. Nagsabi ang taxi driver na ihahatid na lamang niya ako sa ospital pero pinigilan ko siya. Gusto ko na lamang makauwi kina nanay. Habang nasa biyahe ay napaiyak na lamang ako. Hindi dahil sa sakit ng pangbubugbog ni Leia sa akin, kundi dahil sa kasalanan ko mula sa kanya. Nakatakas na ako, Papa Dudut, tulad ng pagtakas ni Julie sa kanyang dating asawa. Totoo pala ang sinabi niya.
Hindi na magbabago ang mga katulad ni Leia. Maswerte akong nakayanan ko pang maglakad paalis sa apartment namin ni Leia. Hindi kagaya ni Julie na hindi na nakalakad paalis sa bahay nila ng dating asawa niya at tanging ambulansya na lamang ang nagtakbo sa kanya papunta sa ospital. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay. Panay ang iyak niya sa nadatnan sa akin. Hindi siya nagtanong pero niyakap niya ako at sinabing hindi na siya papayag na mangyari ulit sa akin yon. Nakauwi na ako. Nakauwi na ako mula sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay naghilom na ang mga pasako sa katawan pero patuloy pa rin akong naghihilom mula sa trauma na inabot ko mula kay Leia. Lagi po akong binabangungod sa tuwing napapanaginipan ko kung paano akong saktan ni Leia noon. Aaminin kong nakaapekto ng malala ang ginawa ni Leia sa akin, sa aking pag-iisip at hirap akong makabangon dahil doon hanggang ngayon. Hindi rin nakatulong na patuloy siyang lumalapit sa akin para humingi ng tsansa para magkabalikan kami. Lagi siyang may dalang yema para humingi ng sorry. Hindi ko yon tinanggap. Katulad ng hindi ko pagtanggap sa mga ginawa niya sa akin noon. Aaminin kong hindi ko pa siya napatawad pero aaminin kong may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Isang bagay lang ang alam kong kailangan kong tanggapin at aminin. Hindi na ako babalik sa kanya at hindi ko nahahayaang maulit pa ang dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa bahaging ito ng buhay ko at sana'y nakapagbigay ako sa inyo ng aral kung sakali mang may mga kabarangay na parehas ko ang pinagdadaanan. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na dumaan sa mapang-abusong relasyon. Hindi kayo nag-iisa. Huwag kayong matakot, mananalo rin tayo at makakawala. Maraming salamat muli sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1